kung sa usapin ng pagiging ustad. Pag naging ustad ka, kaya marami mga magulang na ayaw nilang paaralin ng kanilang anak eh. Totoo po ito. Marami mga magulang na ayaw nilang makapagtapos ang ustad ang kanilang mga anak. Bakit? Pag naging ustad ka, wala kang sahod eh. Kasi ngayon, practical eh. Natuto tayo mamuhay kung paano tayo maging practical sa buhay natin. Gagawin natin ang isang bagay kapag may benepisyo ito sa makamundong bagay. Pero kapag ang pinag-usapan ay kabilang buhay, kayo na lang muna. Yung mga anak nyo lang muna paaralin nyo dyan. Yung mga anak ko, dito ko na lang paaralin ko ng abogado, paaralin ko ng nurse, paaralin ko ng mga ganitong mga kurso dahil malaki ang kanilang mga sahod. Okay? Ganun pong katotohanan mga kapatid. Masakit man tanggapin, ngunit ang buhay natin ngayon ay napaka-practical. Ngayon, kapag isang ustad, walang sweldo ang ustad. Buwan-buwan walang sweldo sa bagay, ganun, di ba? Pag isa kang nurse, malaki ang kikitain mo eh. Pero pag ustad ka, ano ang sweldo ng ustad ngayon? Meron sweldo ng ustad, pero hindi pera. Ang sweldo ng mga ustad ngayon, kapag nagkhutba si ustad, nagmuhadara si ustad, at may tinamaan sa mga tao na yun, nagalit yung mga tao na yun. Paglabas sa masjid, nilibak si ustad. Sweldo ni ustad yun eh. Pagkatapos ng khutbah, nililibak, pinagchismis si ustad. Sabi na, pinapatamaan ako ni ustad eh. Kasi ang masakit ngayon mga kapatid Islam, kapag ang isang maalam sa Islam ay makatotohanan, magsasabi ng totoo, 100% ay may matatamaan sa mga taong kinakaharap mo. Hindi mo alam kung sino sa kanila. Bakit? Kapag ang topic ng isang ustad ay tungkol sa hindi pagsasala at narinig ng tao na yun na bihira na nagsasala, ang isipin na pinapatamaan ako ni ustad. Kapag ang topic ng isang ustad ay tungkol sa hindi pag-aino sa buwan ng Ramadan at narinig ng tao na yun na bihira na nag-aino sa buwan ng Ramadan, pinapatamaan ako ni ustad. Kapag ang topic ni ustad ay tungkol sa pagzizina, ang iniisip ng mga kabataan, ayan, pinapatamaan tayo sa ginagawa natin eh. So mga kapatid Islam, magkaintindihan tayo. Walang sino man sa atin ang pinapatamaan ng mga ustad natin. Walang pinapatamaan, ngunit ito ay pagbabahagi ng kaalaman. Dahil masuliya, obligasyon ng isang taong may alam sa Islam na ituro mo ang katotohanan. Huwag kang magturo na wala sa hadis at Quran. Ang ituro mo kung ano ang nabanggit sa Quran at sa hadis. Kulil haq walaw kana murrah. Kahit na yan ay masakit sa mga tao, kinakailangan natin iparating sa mga tao sapagkat ang mga may alam sa Islam ang magkakasala pagdating sa kabilang buhay. Ang sasabihin ng mga tao na yan, Ya Allah, kaya kami nakagawa ng kasalan dahil hindi sinabi sa akin yung ustad na bawal ito. At least, kapag masabi ng isang ustad ang katotohanan pagdating sa kabilang buhay, ay hindi natin masisi ang mga may alam sa Islam. Sinuulit ko po mga kapatid Islam, kung sino man po sa atin ang tinatamaan sa mga khutbah ng mga ustad natin dito, huwag natin isipin na tayo ay pinapatamaan. Ito ay pagpapahayag lamang kung ano ang turo ng Islam. Ngunit, isang palatandaan ng isang tao na ginabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay tinamaan at yun ang maging dahilan ng magbagong buhay, magtauba siya. Palatandaan ng isang taong ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tinamaan ka dun sa mensahe ng Islam, huwag kang magagalit. Bagkus, magtauba ka, magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, isa naman sa palatandaan ng isang taong nililigaw ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay tinamaan sa halip na siya'y magbagong buhay ay minamasama niya yung ustad na nagsabi ng katotohanan. Palatandaan yan o aking kapatid sa pananampalatayang Islam na ikaw ay nilalayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gabay. Yan ang palatandaan mga kapatid Islam at nawa ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay.